pag-usapan po natin itong malalaking gastos at magagaling na mga abogado ang ngayon ay naghahawak sa mga kaso ng mga Duterte. Malaking gastusan po ito. Okay? Yung kaso ng mga Duterte sa ICC na hindi natin alam kung $1,000,000 o euro ang gastusan dyan sa mga kilalang international lawyer katulad ni Attorney Nicholas Coltman. Malaki ang bayad dyan. Dito sa bansa, itong mga kaso naman ni Sara sa impeachment court na ang mga abogadong kinuha yung mga dating abogado ni ERAP na Narbasa, Porton, Salazar Law Office, mga law firm yan, mga kilala, mga dikampanilya kung tawagin ng mga law office sa Makati. Ayan po. At iba pang mga kaso na kinakaharap na nangangailangan ng mga abogado na puro milyon piso. Baka hindi lang daan, baka $1,000,000 din ang kanilang kinakaharap. Kung yung mga gunita, si Sara Duterte umami na siya ay kasama rin sa listahan ng mga co-accused dyan sa ICC. Another lawyer, another na gastusan yan. Yan po yung ating sinasabi. At kahit dito, yung kailang mga kaso na nakabinbin sa DOJ, na sedition case, at iba pa, disbarment sa Supreme Court, abogado rin ang kailangan doon. At ito hong mabigat ay itong sa impeachment trial. Marami-raming abogado po ang haharap yan. Nagpakilala na. Lumabas na ho ang listahan ng mga abogadong magtatanggol kay Sara Duterte. So ang laki po ng mga gastos yan. Saan kinukuha? Ay hindi natin alam. O baka sabihin ng mga DDS at mga followers, Mike Abby, anong pakialam mo sa gastusan? Abay, wala akong pakialam. Sinasabi ko lang yung gastos. Yung kanilang mga abogadong kailangan nilang bayaran para ipagtanggol sila sa iba't ibang mga kaso na kinakaharap ng mga Duterte dito at sa international. Ganyan po ang sitwasyon. Kasi baka hindi alam nito ng mga followers ng mga DDS, akala nila ganun-ganun lang. Hindi biro. Maaaring si Sara nakikita ninyo na parang nakarelax sa press conference, hindi masyadong stress. Pero sa kabila niya na sa likod ng camera, mabigat ang kailang kinakaharap dahil hindi biro ang mga kasong hinaharap nila at yung mga gastos na kailang gagamitin. Kung aabot ng 2 buwan ang trial sa impeachment, magkano ang bayad sa bawat isang abogado at company yan, lawyer, company na siyang babayar at magtatanggol sa kanya. Hindi biro. Acceptance pa lang yan, milyon na. Iba pa yung per day or per appearance. Marami yung gastusan yan. Eh di lalo na po yung kaso sa ICC. Dahil euro or dollar ang usapan doon. Matagal yun, hindi natin alam. Saan galing? Yan ang tanong, hindi natin alam. So, malaking pera ang gagastusin. Maaaring tumanggap sila ng donasyon o kung kanino manggaling sa mga kaibigan. Eh kahit na ano saan manggaling, pera pa rin yan na kailang papakawalan, pambayad sa kailang mga abogado. Hindi po ito pakikialam. Ito po'y paghahayaglatan ng mga balita kasi ito ay lehitimong balita. Ako bilang traditional media at political vloggers ay ating tinatalakay ito. Milyon-milyon ang gagastusin ng mga Duterte sa abogado pa lang dahil sa kailang mga kasong kinakaharap. Maaaring pagsisihan nila ang kailang ginagawa, maaaring hindi. Pero magsisiman, nandiyan na yan. Di ba? Hindi man sila convicted pero lahat sila'y akusado. At lahat yan ay on trial. Magkakaroon ng trial by September dyan sa ICC kung aabot doon. Ngayon pa lang, kahit yan wala pang trial, tuloy-tuloy na ang kanilang gastos sa kailang mga abogado. Kahit dito sa impeachment trial. Dahil tinanggap na ng mga law office ang kaso, may bayad na yan. Tuloy-tuloy na yan ng pag-aaral. Habang inaaral ang kaso, yan po ay may bayad na hanggang sa actual na trial. Kaya maaaring 3 hanggang 2 buwan, 2 hanggang 3 buwan ang usapan dyan conforme kung kailan matatapos. So, naku, yan nga po ang isang malaking katanungan. Saan kukunin ng kamay ng mga Duterte etong kanilang kailangang bayaran, gastusan dito kay Kaufman at dito kay Sara Duterte. Kay Sara Duterte, 16 na abogado. Ayon po kay Sir Mike Abby. Kasi ako, sinabi ko sa unang kong vlog, 1,000,000 kada isang abogado ang bayad. Yung pala, kapag po gantong mga yung mga law firm na talagang mga mayayaman, ng mga nakaka-afford at mga tinatawag nga na abogado, mga dekalibre.
ang acceptance fee pa lang pala niyan, milyon na. Ngayon, kada attend niyan sa korte, meron din po yung talent fee. Kaya nga po sabi ko, nako, tiba-tiba ang dito, itong mga abogado na ito. Kasi talagang babayaran sila ni Sara Duterte ng talagang babayaran sila ng yung makatarungang bayad. Hindi man overprice, hindi naman siguro minenos, pero yung tamang presyo lamang. Yung tamang pagtanggap o tamang talent fee lang ang ibibigay sa kanila. 'Di ba? So talagang kikita dito itong law firm na to at malaki po ang kanilang kikitain. Ngayon, yun nga po ang tanong, saan kamay ng Diyos nila kukunin itong mga ganito kalaking gastusin na ito? Kasi kay Digong, 140 to 150 million daw po ang bayad kay Kaufman. Kay Sara, 16 na abogado, kung milyon na kagad ng acceptance fee o 16 million, 16 yan. Pwera pa po yung iba. Pwera pa po yung iba na mga magiging magiging kumbaga kasama pa sa legal team. Syempre, meron pang mga sekretaryo yan, merong mga kung ano-anong mga tawag doon, may mga sekretary pa yan may mga tauhan pa yan. Syempre, baka babayaran din yun ni Sara. O kung hindi man, yung kada attend na lang yan sa Senado. Actually, magandang pagkakataon to doon sa law firm, Porto Narbasa. Dahil lalo silang sisikat, lalo silang makikilala, 'di ba? Kumbaga hitting two birds with one stone. Kikita na ang mga abogado, kikita na ang law firm, mapopromote pa ng libre ang Narbasa at itong Porto Narbasa law firm, kung yun man yung tawag sa kanila. 'Di ba? Talagang malaki po kikitain yan. Ngayon ito, meron ako nakitang paliwanag kung paano po ito magagastusan ng mga Duterte. So ito po ay hango po itong video na ito sa Quadcom na kung saan pinagtapat ni Digong, meron siyang 5 billion. So kayang-kaya palang bayaran talaga ng mga Duterte ang kanilang mga abogado. Ipakita ko lang yung video noong 2016 na ginawa namin na inadmit niya na yung ownership of those accounts, Mr. Chairman. May mga dates po yan. Gano'ng katagal itong Mga 1 minute. Make sure it's short kasi... It's even shorter. Okay. Mabilis lang. Sige. Yes. Technical? Comsec? That is fabricated. He does not own it because it is non-existent. Little less than 200 million. Anak lang rin ako ng mahirap. I was born in 1945. Nagtrabaho ako. Lahat ng trabaho, lahat ng hirap. Hanggang bago ako nag-retire sa politics. Do you think I cannot accumulate even 5 billion? Sa negosyo ng asawa ko, pati ang sweldo ko, mababa naman siguro ang pagtingin ninyo kung inutil kami na basta na lang maghihingi kami ng pera sa tao. Siyempre, sir, may negosyo ang asawa ko. Both the first and the second, puro mayaman yan sila. Thank you. Thank you, Mr. President. Ano magnegosyo Mr. Chairman. Plus, sweldo ko malaki. Sir, libre. Alam mo, pagkain ko libre. For so many years, libre. Mr. Chairman, i-explain ko lang yung video, Mr. Chairman. Sige. Thank you, Mr. President. Yes. Please make it short, former Senator Trillanes. Yes, Mr. Chairman. But before that, isasabihin ko lang, nung una wala daw pamasahe, pero ngayon mayaman daw. Pero just para lang ma-record. But dito po, doon sa video, nung una, nung nilabas ko yon nung araw, ando doon yung mga dates, dinideny po nila. Pero nung when
nag-deposit, nakakuha kami ng mga deposit slips. Eventually, in a press conference by the media, inamin niya that sa totoo yung mga accounts. Then, eventually, yun ay naging basis ko, Mr. Chairman, nung pagpa-file ko. But Coming from this just fellow, to be sure, Mr. Chairman, eventually doon na lang po doon sa mga papatawag sa next witnesses. Maraming salamat, Mr. Chairman. Thank you, the former Senator Filipino Trillanes. nation is listening. Maniwala kayo sa kanya o maniwala kayo sa akin? Make your choice. Thank you, Mr. President. Mr. Chair. Di ba? Ayan sabi ni Digong, mayaman ang kanyang mga asawa, may mga negosyo, tapos siya ay nagtatrabaho at libre lang daw pagkain. Tingin daw ba natin hindi siya makakapag-accumulate ng nasa 5 billion pesos? Actually, dyan sa unang, sa Quadcom hearing na yan, sabi ni Digong, mahirap lang siya, hindi siya mayaman. Yung hearing nga daw, yung Quadcom hearing, kung hindi daw agad tatapusin, hindi daw niya kayang gastusan yung back and forth na na pamasahe. Umaasa lang daw siya sa pensyon. Sabi niya ewan ko kung kay Akop ba niya sinabi yun. Actually, sinabi rin nga dyan ni Akop, kapag ba merong nagbigay sa iyo ng ng pamasahe papuntang Dahig, ikaw ba ay sasama? Okay lang ba sa'yo? Harapin mo yung kaso mo. Umuo naman dyan si Digong. Diba? So dito, meron talaga palang pera si Digong. 5 billion ang kaya niyang ubusin dito sa mga kaso na ito. Kasi kung meron pong 5 billion si Digong at nakakatatlong buwan na si Kaufman, pagpalagay na lang sa 150 buwan-buwan, di meron ng 450 million. Nabayarin si Digong dito kay Kaufman. Ewan natin kung may discount yan o yan ba month-to-month basis, end of month bayad, di ba? Kung monthly basis ba ang bayaran o kung kapag ipanalo na o kapag na-convict na si Digong, dun lang babayaran, di ba? Hindi natin alam. Pero ito ang maliwanag. May pera si Digong, 5 billion sa bangko. Siya mismo umamin. Ngayon, kung talagang naghahanap pa tayo ng ibang mga, kasi naghanap ako ng sagot dun sa katanungan saan po kukunin ng mga Duterte etong kanilang mga gastusin, kung babayad sa 16 na abogado ni Sara at kay Kaufman ni Digong. Ito pa po ang mga nadiskubre naman ni Antonio Trillanes. Panoorin po ninyo. Naku, milyon-milyon din po halaga ng mga bank accounts na to. Kung may totoo lang maski isa, I will hang myself in front of you. You can summon, I will sign a waiver, all banks, pati yung World Bank ng Amerika. Kung may isang totoo lang nakiting, I will resign and I will ask my daughter to resign and everybody in the family. That is my guarantee. And I will hang myself. Will the former president be okay that if we draft the waiver now, that it be signed today instead of tomorrow? Will you be fine with that, Mr. President? Anong kapalit, sir? Hindi. Sampalin ko siya sa publiko. Hindi, wala naman. Ngayon na. Wala pong ganunan. I'll give you, sasampalin ko sa Mr. Chairman, session suspended. Session suspended. Lulo mo. Order, please. Order. Sige, go ahead, Mr. Trillanes. So, ito po ang sige, doon po sa mga unang slides muna. Ayan. So, ito po yung mga bank accounts na nakalap ko po ito noong 2016. Tapos, ito po ay na-validate na ng Ombudsman na kaparehas nga nung naisumite ng AMLAC sa kanila. Kaya, ano po tayo, kumpiyansa po tayo sa provenance nitong dokumentong ito. So, sige po, next slide. Ito po yung mga iba't ibang mga pumasok na pagkapirahan kay accounts ni Duterte. Tapos,
Sige po, next slide. Ayan. So ang total po ng mga credits na pumasok ay 2.4 billion, no? Ngayon kung ano talaga yung actual total, malalaman po natin 'yan pagka binuksan po yung accounts. Ngayon po ito, no? Ang pagkakamali po ni Mr. Duterte nung nagtatago siya ng pagkapirahan ay ginawa niyang joint account yung kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. Kaya ito po ay alam po naman natin na exempted sa Bank Secrecy Law ang impeachment. So lalabas po yan lahat. Sige po, next slide. Ito po yung last slide, no. Dito po meron po ito pong mga transactions na ito. Meron pong kay Vice President Sara, meron po kay Duterte, meron po kay Baste Duterte, meron kay Pulong Duterte, at meron po kay Hanilet Abansenya. Ito pong mga ito ay mga managers checks under their name na ang origin po ng account ay yung isa dun sa mga drug lords na minention ni Las Cañas na si Sammy Uy. O, diba? Naku, napakarami pala talagang pera. Ayan. So, napakarami po pala talagang pera. At kayang-kaya nilang gastusan. Kasi kung meron po silang mga na-accumulate na mga pera na mula sa mga drug lords, mula sa mga kaalyado nilang gumagawa ng illegal, abay talaga pong marami palang perang gagastusin ng mga Duterte. Pero ito lang ang isa sa kumbaga aral, di ba? Kumita ka man ng malaki, marami ka mang kitain na galing sa illegal, pero darating ang panahon, mauubos ito sa pagbabayad sa mga magkakaso sa iyo at pambayad sa abogado. Iba pa yung mga kasong kinakaharap ng iba-iba ring abogado. Yan po yung demokrasya. Yan po yung proseso, rule of law. Sa korte idadaan. At yun ang kailangan magastos. Kaya dapat ang mga tao ay maging maingat na hindi magkaroon ng kaso dahil mabigat po at napakamahal ng mga abogado ngayon. Walang abogado ngayong mura lang. Lahat mamahal ang presyo niyan. Lalo na po yung mga kilalang law office. Hindi biro yan. Yan po yung sitwasyon. So, ano ang inyong masasabi dyan? Ibinabalita lang natin. Wala naman tayong pakialam kung saan nila kinuha ang pera. Pero lihit yung balita, dapat natin pag-usapan. Nasa inyo na yan. Kung maniniwala kayo o hindi, nasa inyo. Walang personalan dito. Issue lang po ito. Good luck sa mga abogado. Matinding laban ito. Alam naman natin, magagaling yung abogado ng mga congressman, prosecutor. Magagaling din yung abogado ng kinuha ni Sara. Matinding labanan ito sa trial. At mapapanood, masasaksihan ito ng mga Pilipino dito sa abroad sa susunod na kongreso. Wala na ngayon. Tapos na ho yung 19th Congress. Sino man ang magiging presiding officer at magiging bago or dating Senate President, napakabigat na challenge nito. At pati na rin sa mga senador, judges, abogado man o hindi, lalo na yung mga hindi abogado ng mga judges. 11 yata yung abogado, yung mga judges na hindi lawyer, mag-aral sana sila dahil ang kanilang kakarapin, magagaling na abogado sa prosecution at sa depensa. Talaga hong mahirap hawakan at maging judge sa mga magagaling na lawyer. Ayan po ang ating aabangan. At magkaka-interest tayo. Ang mga Pilipino, susubaybay, magiging judge din ng mga yan sa kailang sariling pananaw. Lahat tayo entitled na maging judge sa ganitong usapin dahil ito ay public trial, public trust. Usapin po ng katotohanan at katarungan. Hustisya, pananagutan at katotohanan dapat malaman ng bayan. Yan po ang ibig sabihin ng pagtatrial sa mga impeachable official na isasalang sa impeachment court at itatrial dahil yan ay constitutional duty ng Kongreso at ng Senado na hindi pwedeng harangin ng kahit sino. Ayan, marami talagang aabangan. Okay? So ano yung masasabi doon? Sa binabanggit natin, tinapik natin na malaking gastusan, milyong piso, maaaring milyong euro o dollars ang gagastusin ng mga Duterte sa kanilang mga abogado. Okay? Hindi ho biro yan. Nangyayari na yan. Tuloy-tuloy na yan.
Mula nang maaresto si Duterte noong 3 months ago, March 11, dito sa Manila at madalas sa ICC, gumagastos na sa kanilang abogado. Tuloy-tuloy yan hanggang sa mag-trial. Ngayon naman, ang kailang mga kasong kinakarap dito, ganon din. Ay maswerte yung mga abogado, maraming trabaho, maraming kliyente. Good luck sa mga abogado. Katarungan, mga ibabaw. May gastos man o wala, katarungan ay mahalaga. Justice for all. Katarungan sa mga alleged victim, katarungan para sa di umano ay mga akusado or suspect sa iba't ibang kaso. Ito'y maging aral, hindi lang ho sa mga Duterte. Sa lahat ng tao, lahat ng Pilipino, lalo tigit, maging maingat. Iwasan ang mga paglabag sa batas dahil hindi ho pwedeng hindi kayo gagastos. Pagka kayo ay kinasuhan o nagfile ng kaso, dalawa lang yung nagfile ng kaso at kinasuhan, parehong gagastos yan sa kanilang mga abogado. Ganon ang proseso. Rule of law, magastos nga lang, pero yan ang tamang proseso. Hindi pwede ang tukhang, hindi pwede ang human rights violation dahil bandang huli baka mangyari sa inyo ay crime against humanity. Kulong yan, katulad ngayon ng nararanasan ng iba. Diba? Please like and share, subscribe, at follow kung hindi pa. So, kung sasabihin po na simple lang ang mga Duterte, sila ay mga low profile, low key, si Sara daw po ang sapatos kapag pumunta sa ibang bansa ay napakasimple lang, naka-jeans lang, naka-t-shirt lang. Pero, kung kaya niyang mag-afford ng nasa 16 na abogado, dekalibreng abogado, mamahaling law firm, ang kanyang na-afford. Hindi po simple yon. Ibig sabihin lang po talaga nito, marami talaga silang pera, marami silang kaperahan, at talagang kayang-kaya po nilang tustusan ang mga ganitong kasuhan. Nakita natin, ibinalandra kagad, di ba? 16 na abogado ang pinakita kagad ni Sara. 16 kagad. Di ba? Imagine niyo po 'yon. Kung kada acceptance fee 1 milyon, pwera pa yung kanilang kumbagay bayad na matatanggap sa kada appearance nila. Sa kada punta nila sa korte, sa Senate. Pagpalagay na lang 1 buwan lang tatagal ang Senate hearing. O sa loob ng 1 buwan, pagpalagay na lang mayroong 20 na hearing. Kunwari lang 20 na hearing. Kada isang abogado babayaran ng 1 milyon kada hearing. Di 20 milyon na yon. 16 yan. 16 yan. 16 times 20. Diba 320 milyon? Ganun pa kalaki. Diba? Napakalaking halaga. 300. Ako, lang yun estimate ko lang yun. Pagpalagay na lang sa tagal ng magiging hearing na yan, 20 million kada abogado ang kanilang kada abogado 20 million ang ibabayad, di ba? 320 million ang kailangan nilang gastusan diyan. Di ba? So hindi talaga simple ang mga Duterte. Ito lang ang pagpapatunay na yung pinoportray ng mga Duterte na sila'y mahirap, si Digong natutulog, may kulambo, wala silang magarbong bahay, kunwari, di ba? Pero bumibiyahe, dahig, ginagawa lang baklaran ni Sara. Alam niyo ba kung magkano ang back and forth na plane ticket diyan? 150 to 200,000 back and forth. Hotel pa, pagkain pa. Yung pang ibang mga alalay. Pagpalagay mo na lang si Sara Duterte pag pumuntang dahig, may kasamang 5 tao. 1 milyon kagad. Plane ticket pa lang. Pagkain pa, hotel pa. Alam nga naman magsama-sama sa isang kwarto yan. Siyempre, hindi pwede. Baka kunwari, 2 bodyguard. Parehas naman lalaki. Baka sama na lang sa isang kwarto. Yung pang secretary ni Sara, kung sakali, may kasamang secretary, may kasamang yaya, personal yaya. Ibang kwarto din yon. Diba? Kaya talagang malaki po ang gastusin ng mga Duterte. Binubulag lang tayo dun sa kulambu-kulambu, kunwari. Kunwari simpleng bahay lang, pero ang ginagastos, milyon-milyon. Diba? Kaya dito po, sa pagpapakita ng 16 na abogado ni Sara,
inamin na po kagad nila na talagang sila po yung mga milyonaryo kung hindi man ay bilyonaryo. Nagtataka nga ako eh. Kasi kapag pinakita mo yung yung mga billionaires of the Philippines, wala naman doon si Digong kasi hindi pwedeng ilagay. Yun ang sabi sa akin nung isang abogadong nakausap ko. Sabi ko, bakit po ganun kung bilyonaryo nga si Digong, bakit wala po siya doon sa top billionaires of the Philippines? Kung mas marami pa siyang pera kay Pacquiao. Alangan naman ikang ilagay doon yun. Na bilyonaryo si Digong. Maku-question kung saan galing yung kanyang pinagkaperahan na yon, di ba? Kaya wala sila sa billionaires of the Philippines. Pero yung mga gastusin nila, nakikita natin, malaking malaki talaga ang gastusin nila. So, yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo sa aking vlog na ito. Medyo mahaba, pero salamat po kasi kahit papaano, gusto ko lang naman talagang maipakita sa inyo na ang mga Duterte, kung natatanong natin kung sa nila kukunin ng panggastos o kung meron ba silang panggastos, eto na po yung paliwanag, eto na po yung sagot. Si Digong, sabi niya, tingin niyo ba hindi ako makapag-accumulate ng 5 billion? Si Sara may bank account, si Baste may bank account na mga milyon-milyon na mga kaperahan. So kayang-kaya nilang gastusan talaga ito. So ito lamang ang isang katibayan na mga Duterte, hindi po simple ang pamumuhay. So, yun lamang po. Maraming salamat, Sir Mike Abe, sa yung video na aking nireaksyonan, MA Pinoy TV at Mike Abe Opinions dito sa YouTube. At salamat po sa lahat ng mga tropa pips natin, na mga OFW, mga kababayan natin na nandito sa Pilipinas na laging nakasubaybay. Kahit po ako hindi ganong nakakapag-upload, nandyan po kayo. Salamat po sa inyong suporta. Ingat po kayo. Momo chup chup. Love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Bye-bye.